Okay guys, ayan. So nandito tayo ngayon ulit sa ating maliit na poultry. So mapapansin ninyo, medyo maigsi na yung kanilang mga buntot, no? Karamihan sa mga yan nagpapalat na ng balahibo, no? So medyo late na silang nagmolting dito kasi ngayon ay December na. Normally mga September to October, November nagmomolting na sila. As a result guys ay medyo mababa ang production natin ngayon. So unlike noong September, October, November, medyo mataas ang production natin. So nasa 17 trays tayo dito, lampas ng 17 trays. Ngayon ay lampas 500. So 17 trays is mga nasa around 510 trays yan. 510 eggs dito sa mga to. Ngayon ay bumaba tayo ng 16, tapos bumaba tayo ng 15. Ngayong araw na to ay medyo mababa, 14 trays, 15 trays lang tayo ngayon. So 15 trays and ilang putal-putal. So yan guys, ang isa sa mga reality ng pagmamanok ay may season talaga sila, may buwan na nalalagas yung balahibo nila. It's a natural process na tayo lang mga magmamanok ay dapat ay medyo aware tayo. So yan ay natural process ng mga manok. Papalit sila ng balahibo. Tapos pag nagpalit sila ng balahibo ay yung iba ay tumitigil sila ng pangingitlog. So pero babalik din naman yan, babalik din sa natural yung kanilang pangingitlog. Kailangan lang natin na talaga ang bigyan sila ng mas mataas na protein na diet. So pag mataas ang protein diet nila, mas mabilis yung speed process nila ng pagkakaroon ng mga bagong balahibo. So normally mga 8 to 16 weeks ang process niyan. Pag tumigil sila ng pangingitlog, kalimitan ay idinidirect nila yung lahat ng energy nila sa pagpapatubo ng balahibo, no? So yan yung isa sa mga proseso na kailangan pagdaanan ng ating mga alagang manok. So para medyo mabilis yung proseso, high protein diet ang pagkain dapat ng ating mga manok. So kung mayroon kayong mga protein supplements, ibigay nyo sa mga manok ninyo para ma-speed up natin yung pagpapalit nila ng kanilang mga balahibo. Ayan, so mapapansin nyo yan kasi yung mga manok ninyo medyo maigsi na yung mga buntot nila, mga ganyan. Tapos dun sa ilalim makikita nyo dyan na napakaraming balahibo na lalagas, no? So ayun, so ganyan talaga, wala tayong magagawa dyan. So, minsan bababa talaga ang egg production ninyo, pero babalik at babalik naman yung production, kaya huwag kayong mag-alala. Medyo maghihintay lang tayo ng konti. Kung hindi high protein yung pinapakain natin, hindi na-stress yung ating mga manok, medyo stress yung manok natin, matagal yung proseso. Pero kung mataas ang protein, tapos yung hindi na-stress ang ating mga manok, yan, mabilis silang bumalik sa pangingitlog. So yan, so makikita ninyo itong mga manok natin, medyo maigsi na yung mga buntot. So most of them naman may mahaba pa. Katulad nito, mahaba pa, konti pa lang yung nalalagas sa kanya. Yan. So eto, medyo mahaba-haba pa ang buntot. Yan. So iyon yung ating mga manok guys. Kailangan lang natin na pagtiyagaan. Tapos yung pakain guys, dapat talagang kuwan yan,
Talagang medyo tatakalan nyo na maayos. Kapag kasi konti ang inom tapos konti din lang ang nakakain, yan yung nagiging resulta ng konti ang pakain. Yan naging resulta ng mabilis na molting nung pagpapalit ng balahibo. So kapag bata pa ang manok ninyo, siguraduhin nyo na sakto yung pinapakain ninyo para hindi mapabilis yung kanilang pagpapalit ng balahibo. Okay, so yun guys. Thank you so much sa panonood at pagsama sa akin dito lagi sa ating maliit na poultry na to. Thank you sa mga sumusuporta at nagsusubscribe palagi. At kung hindi ka pa subscriber, ay mag-subscribe ka na. At nang tayo dito ay palaging sama-samang mag-aral at matuto. Ayan. So ang problema natin dito ngayon, ito. Dami tayong anong tawag dito, yung mga agiw-agiw. So kailangan natin linisin yan. Ayan. Ang maganda dito sa pawid na bubong guys, medyo malamig siya. Yan yung maganda sa pagkagawa nito. Ang hindi ko lang nagustuhan dito ay mababa yung pagkagawa namin ng haligi. Dapat mas mataas pa, tapos mas maganda yung pag-akyat, tapos para yung ilalim na pasimentohan at saka napagawa ng magandang patakan ng ipot yung dryer. So medyo mataas din naman, kaya lang ay hindi siya ideal na ganito lang kababa. So sa susunod na pagpapagawa natin, medyo mataas na tataasan na natin yung paglalagay natin ng ating susunod na yung ating susunod na paglalagay nito ang ating poultry. Nagdadagdag pa tayo ng ating mga manok dahil pagka kukunti lang ang alaga, hindi talaga siya talo tayo sa overheads pagka medyo konti lang ang alaga. Pero pagka maganda-gandang numbers, medyo kontrolado overheads, pwede natin siyang pagkitaan, pwede siyang pagkuhanan ng income. So pagbalik ko ng England, pagbalik ko ng UK, ay mag-iipon tayo ng pera na pampagawa ng panibagong building at saka pambayad sa pambili ng mga bagong manok, ng mga bagong RTL. So yan. So yung isa din, mga ganitong buwan naman talaga nagmamalting siya. September, October, November, December. Ayan. Hopefully hindi naman titigil lahat ng pangingitlog at nang meron pa rin tayong pambayad sa expenses natin. Tapos sunod niyan ay di yung January, February, March, hopefully ay medyo okay na ulit ang pangingitlog. Kaya lang that time medyo mababa ang presyo ng itlog sa January, February, March, April. So December talaga malakas ang itlog, so kailangan natin talaga ng magandang production. Kaya lang ay inabot nga tayo ng molting. Anyway guys, so again, sa mga hindi pa nagsusubscribe, kung kayo po pala ay may mga tanong, huwag kayong mahiya magtanong. Lahat po ng inyong mga comment ay binabasa ko yan, at lahat po ng inyong mga tanong ay sinasagot natin yan, no? So huwag po kayong mahiya magtanong. Tanong lang kayo ng tanong. Pag kaya ko pong sagutin, sasagutin natin. Pag hindi po natin kaya, ay tayo ang magre-research, no? Tutulungan ko kayong mag-research, sabay tayo mag-research para natututo ako, natututo din kayo sa ating mga ginagawa dito, no? So sa susunod na mga taon, pagka medyo maganda na kapital natin, medyo malaki na, medyo maganda na yung ating experience, na meron na tayong enough knowledge para sa mga ganitong trabaho, sa mga ganitong negosyo. So ngayon
Maliit pa lang yung numbers natin. So, nasa learning process tayo, nasa learning period. At yun naman ang mahalaga. Sa pagninegosyo, dapat alam mo kung ano yung iyong pinapasok na negosyo. Pwede kang on the job training, konti lang na manok na katulad nito. Konti lang yung manok na meron ako, 1,100 lang. Tapos, pag marunong ka na, natuto ka na, alam mo na yung ins and outs, may mortality ka, may mga vitamins and minerals ka, dapat maganda yung system na meron ka. Kung meron ka nun, at equip ka na ng knowledge na yun, may mga ganong kang alam na dapat mong malaman, hindi ka masusurpresa sa mga susunod mong gagawin. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless at see you all sa susunod na rin video. Bye-bye.